Karambola sa DWIZ. Programang sasaguhin ang iba't ibang isyu at mga balita. Karambola sa DWIZ. Tatalakayin, hihimayin at pagtatalunan ang iba't ibang mga isyu. Karambola sa DWIZ. Programang pwede kang mag-unsa pero now, pwede ka rin mas-crash. At ngayon, narito na ang inyong mga karambulista at ang programang Karambola sa DWIZ. Magandang umaga. Welcome to Karambola. Kasama sa himpilan, Conrad Banal, Joel Laksamana. Ako po si Trixie Cruz Angeles. Mapapanood at mapapakinggan kami via our website, dwiz882am.com. Maaari ninyong i-download dito ang aming mga apps for iOS and for Android para mapakinggan kami via internet audio. Live din po kami sa aming mga social media sa Facebook at saka sa YouTube. Huwag pong kakalimutan like, share, follow, subscribe. Kung kayo po ay nakikinig sa radyo, mayroon po kaming text line 0999-376-6768. Ulitin po natin, 0999-376-6768. Mapapanood din po kami sa aming digital free TV, Leo 23. Sa Sky Cable, we're on Channel 72. On Signal, we're on Channel 24. Sa TV Plus, Channel 27. At sa GMA Afford the Box, Channel 30. Nawala yung ano ko. Channel 32. Nahalata tuloy. So, on GMA, we're on Channel 32. Kung hindi nyo po ito nakikita, rescan lang po at lilitaw na ang Aliw 23. Magandang umaga. Good morning. Good morning. Mahirap pala yung scrolling, medyo natitigil. Wala na nga ang salamin, pinipilit na nga lang. Nawala pa yung scroll. Magandang umaga sa inyong lahat. Good morning. Naku, pang-Halloween yata ang kasuotan eh. Yes, it's my favorite time of the year. Yeah. I love that girl. Yeah, it's a spider. Spider. Black na skirt. No, it's a dress. It's a dress. It's a dress pala. It's not a skirt. It's a dress, black. Na medyo eksaktamente ang fit. Akala mo siya yung fit ang nakuha mo. Ako naman yung glittering effect. Okay, glittering talaga. Love it. Well, totoo sapatos dito, pero may strap eh. Ankle, ang tawag dyan. Medyo clunge ng konti. Ankle sandals na tawag dyan. Galing. Yung strap hanggang... Hindi naman morticia dating mo niyan. Ano? Pero maraming... Bakit maraming kintab-kintab yung damit? Ang ganda nga eh. Bakit nga ba? Makintab-kintab black. Okay na? Pang ano ata yan eh. Pang Leopera. Ang ganda. Okay. Pang Leopera yung mga ganyan. Maganda experience Ayun. Leopera sa birthday ni Sarap. ni Kong Jonat. Sarap ng food. Araw-araw ata birthday na ni Parin Jonat eh. Yan sabi ko nga sa kanya, mo isang buwan yata ang birthday nyo, Kong. Dire-diretso. Ayos naman dahil sumipot si PNP Chief Alcorda, si Senator JB, sumipot din, si Yusek Dulay ng DOJ, sumipot din, si Congressman Ronnie Puno, dating DILG. Lively ng discussion, aside from sumptuous yung pagkain, I suppose. Lively ng discussion sa golf. Golf? Lahat yun. Si Senator JB, usapang kami. Pagkain. Hindi, umiikot siya eh. Di ba? Hindi kasi, sayang wala ako kasi pag si Senator JB tungkol sa motorcycles. Motorcycles rin. Mahilig kasi yan. two-wheel, Denizen yan, yung advocate. At saka nagbibisikleta nga daw siya pupunta sa... Fit na fit ba si Senator? Okay. Yeah. Walang taba. Hindi kasi masarap din talagang kumain. barrel-chested yan eh. Barrel-chested siya. So talaga hindi... Ganun talaga yung kanyang physique. Tapos binigay pa niya yung dessert niya sa akin. Ay, disiplinado. Boto ko siya uli. What was the dessert? Kaya panakota and tiramisu. Yes. Dalawa. So nakadoble ako ng dessert. Okay. Sabi po, yung mga nanalo sa barangay elections kahapon at kabataan election. Congratulations. Although maraming protest daw. Pero hindi pa raw kayo ata makakaupo.
Ang tradition niya ba sa local, biglang nagpa-fireworks pag nakuha na nila resulta. Ang napansin ko, as early as mga alas 6, alas 7, may nagpa-fireworks na. Then, Alam na. O, kasi maaga nagsara eh. Pero kanina nilakad ko yung mga aso ko nung alas 6, 5:30. May pumuputok, pa rin. Sabihin, delayed ang bilang. Ang bilang. Pero I suppose, kasama yan. Proclamation. Proclamation. Dati-rati kasi, pag nanalo ka ng eleksyon ng December, first week of December yan eh. Uupo ka na next year, January 1. Okay. Ang kaso ho, ngayong taon na to, may ruling ang Supreme Court at ang sabi ng Supreme Court, unconstitutional daw yung paglipat ng pag-postpone ng barangay and SK elections to October 30, 2023. Okay? more than a year. Kasi dapat last year, nag-eleksyon na, at ngayon, nung January, dapat nakaupo na yung mga bagong opisyal ng barangay. Ibig sabihin dyan ho, dahil sa ruling na Supreme Court na yan, oras na maproklamang panalo ka, upo ka na agad. Ang sabi ng COMELEC, mukhang magulo. Yan. Ang humihingi ho ngayon ng COMELEC kasi baka magkagulo sa mga barangay. Oy, ako na! Today, kasi yun ang effect ng ruling ng Supreme Court. Ang sabi ng COMELEC, baka kailangan daw 1 week transition muna bago mangyari ang makaupo. Alimbawa, na-proclaim sila kagabi rin sila ng dapat umupo. Kasi delayed yung Kasi na-delay tayo. Dahil yan yung effect ng Supreme Court ruling. So ngayon, dapat sila na opisyal. Yan ang effect. Pero sabi po ng COMELEC, baka 1 week transition. Lead time. Maghina, hintay-hintay lang ho kaya. Ang decision na yan, pag-aaralan daw ng DILG, baka ngayon na ang result. Kung posible yung transition period. Okay? Hindi pa ba? Akala ko minandate ng COMELEC, yun ang gusto nila mangyari. Yun lang ang gusto nila mangyari. Para makaiwas lang ng mga irritants. Kailangan ko may transition period. Hindi yan gaya nung sa Taguig at Makati bigla. Uy, may mga tolda na, may mga tent doon na this is the property. Ayan! Hindi pwede. Walang ganunan. Hindi naman. Kasi nakakaano yun na tensions may high. Kailangan daw po ng sapat na panahon. Kasi may mga turnover din kailangan mangyari dyan. Yung pondo, bank deposit, yung mga equipment, yung mga lock nung mga filing cabinet. May mga lock yan. Okay? Baka kung talaga mayaman yung barangay, mapaldo ang medyo mataba ang bank account niyan. Diba? Halimbawa, yung barangay Wakwak. Okay. Mga mayayaman niya. Barangay Forbes Park. Tapos, ano pa ba yung mga pasubali dyan? Yan ho, yung mga posibleng mangyari. 200,000 plus na presinto po ang binantayan ng mga teachers. Napakagaling ng mga teachers natin. Sila na naman po ang taya rito sa election. Congratulate natin yung mga teacher, pwede ba? At saka yung board members, electoral board. At sinabi po na successful yung election. Medyo, although may violence. Alam niyo ba saan nangyari? Sinasabi ni PNP chief kahapon. Expected naman daw nila na mangyayari yon doon sa BARM. Sa BARM nagkaroon ng kagulo. May mga namatay na nga 5 yata, 6. 6 dead ayon sa report po. Violence dyan sa BARM. Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. 6 po namatay doong eleksyon. Pero sabi po ng PNP, parang isolated case lang yun. Yung nagkapatayan yan. Okay? At madali raw po na itigil yan. Yung violence na yan. Yan po ang sabi. Nando kasi kahapon sa
birthday dinner ni paring Jonathan De La Cruz. Si PNP Chief Acorda. Okay. Benjamin Acorda Jr. Okay. Pogi pala to sa personal talaga. Talaga. Ang bait ng dating. Bait. Pogi talaga. Pogi. Matikas. Dating. Ayos, matikas. Magaling. Tapos soft-spoken. Meron daw pong 35 ang report lang. Nationwide to, barangay to, alam natin. 35 lang ang report ng mga incidents. Okay? Pero marami daw na haka-haka, unvalidated naman. Generally, pwede daw sabihin na peaceful ang elections. Congratulations din sa police. Yes. Yan nangyari. Well, ang COMELEC din ho, pwede natin sabihin, kung natututo na ata tayo. Di ba? Dati madugo yan, maski barangay. Posible rin na it's yung tagal ng intayan because na-postpone. Ako, tingin ko may effect yun eh. Yung nawala na yung passion. Oo, nainip Medyo na. sumigaw. Let's get this over with na. Tapusin Yun na na yan. yun na yung attitude. Ayun. Pero marami pa rin protest na nag-file. Naku, ayan. Ha? Kapag natalo, Aha. Di na, Sa Basilan din daw po, merong nagkapatayan. Yan din ang report naman ng Army, ng military. Kasi ang personnel ng police kinulang and therefore humingi ng tulong sa armed forces. Okay? Ang report naman ng armed forces, doon sa Basilan, nagkaroon din daw ng patayan. Okay. Maganda-ganda rin naman yung... well, at least isolated yung mga cases. Ano kaya nangyari sa Abra? Ang nangyari sa Abra kasi, wala nang violence kasi nag-withdraw na lang yung mga candidates. Hindi ba magsususpect siya ka ng violence na gano'n? Or threat of pagka gano'n? Hindi na ba coincidence na ang daming basta na lang mag-withdraw? Nag-withdraw nga eh. Kasi nga, baka walang panalo eh. Well, is this, kumbaga, this is actually a good development, yung mag-withdraw na lang. 200 plus? So, ano mangyayari dyan, Dynasty? Hindi. For the sake of peace. No! For the sake of Hindi peace. peace ang tawag dyan. Hindi. Hindi. Ano, takutan? Takutan ang tawag. Yeah. Ang problema, wala na ma-action doon ng comment. Andito na si Birthday Boy. yun. Yun. Napag-usapan kasi namin, Mga bisita mo pala, high-powered. napag-usapan namin na hindi ganong masarap yung Le Opera. Hindi ba? Wala. Wala. Kaya nga, naubos ko eh. Kaya nga, Nahihiya lang kasi katabi ko yung may-ari. Nahihiya ako sa kanya, hindi ko ubusin. Inubos ko, pinilit ko yung sarili ko. May take out. Somebody's gotta do it. Okay. kaya kami nagtagal dahil pinag-usapan namin yung menu niya. Pare, medyo palit-palit ang Rib eye steak, nagsasawa ng mga kasama. Chilean sea bass. Okay. Ganyan. Tapos nag-appetizer kami ng Steak pa. Oyster. Parma ham, oysters, Pasta. at dalawang, isang fresh, isang baked oyster. Yung oysters. Tapos, Panalo yung oysters. habang naghihintay Nagkape ka, muna kami. habang naghihintay, nilagyan pa ng konting scallops Oo. na malalaki. Malalaki. Malalaking gano'n, giant scallops ang tawag doon. Tapos, in between, nagpizza muna kami. Oo. Appetizer pa lang yan. Appetizer pa lang. Appetizer. Yung pizza na, yung cheese niya na talaga kapal. Pambira. Pagkatapos nun, siyempre, kailangan hugasan yun. Mag-minestrone soup muna. Ayun. Ayan. Yan. Mabigat din yun. Kain lang ako ng... Hindi nga ako bikibo si Trixie.
Parang, Hindi na ma'am lang siya, ma'am. Hindi na ba nagsasalita? Hindi nagsasalita. Puno yung bibig. It's rude to talk when you're eating. Marami na siya sinabi ng umaga nung karambola. Mabuti na lang kaibigan ko yun. Maraming salamat, parang Ermil. Thank you po. Mr. Ermil Napa. Ako po. At ang, alam mo, Ulitin. yung Leopera, 29 years na pala yan. Nagsimula Galing, yan. ano? Doon sa may Paseo de Rojas. At doon ano kami doon? Talaga pupunta kami AIM. doon. Oo. Kasi reasonably priced siya for a fine dining. Oo, correct. It's, The best. yung pamilya po na yan, nasa restaurant business talaga. Yung mga anak niya, manam. Manam kanila. Okay. Ding. Paboritong take-out yan. Oh, Manam. Oo. Lahat ng balikbayan na kaibigan ko. Diyan nagyayaya. Tapos yung Ding Typhoon. Ayun, Oh, kanina franchise. din, Taiwan franchise. Taiwan franchise. Ano yan? Yung burger na 8 cuts. Yeah. Yun din Sa yun. mga anak na yan. Masarap. Gourmet burger. Yung typhoon kako dim sum na mabigat yan. Mabigat. Oo. Tama-tama yun. Busog ka dyan. No? Hugasan mo naman ang hot tea. Tulong na yan. Yung 8 cuts, naku, burger. Matindi rin yun. Merong bago Talagang dito sa... magaling sila pumili ng franchise. Talaga yung... Parang may kakabit na swerte talaga. Meron siya. Parang, yes. Meron siyang ganun kakabit na swerte. Yung everything you touch, Yung Midas touch. may Midas touch. Tapos, Meron ganun. Lahat ng restaurant nila, walang... tapos gumagawa siya nagre-restore siya ng mga old houses. Oh. Hindi kagaya ng bata mo. Ito, Iba nag-iba. Hindi Tinatransport sa Bataan. Hindi gano'n. Tapos gumagawa siya ng mga cabinet na kinukuha niya sa kinokopya niya, mayroon siya pinagkokopyahan ng mga Yung mga aparador. aparador, mga Mga, tawag dito, yung mga chest, baul. Yan, mga Mga ganun. ganun. Ganda din pagkagawa niya. Ang mga antik ngayon, milyonan Milyonan, na. Milyonan pala yun. Ang nakakalungkot daw dito, Tricks, yung mga talaga magagandang antik, binibili at dinadala abroad. Yes. Dapat hindi na. Nawawala na. Nawawala na dito. Inaano yan, hinaharang na yan sa customs. Dapat. Ganon? Diba, ganyan nga nahuli yung yung painting yung sa GSIS. Na ilalabas Pinauwi sana. namin yun. Ilalabas sana. Nilalabas na GSIS? Ano naman nakalabas na GSIS? Hindi, GSIS ang bumili. Tapos? Diba? Yung Juan Luna, Juan Luna. Juan Luna o Amorsono? Luna. Oo. So, bawal na yan. Lumabas yun. Tapos, Kasi balik. nung nabalitaan namin, kinumpel namin na isole. So, pagdating dito, they had to report, they had to do the whole thing sa customs. Hindi siya yung best naman na work ni Luna. Maraming work si Luna. So, eventually, inalaw siya. Nagtagal kami, parang contract Trixie at Joel. Nagtagal pa kami. Kasi pinagkwentuhan tungkol doon sa mga sa barangay eh. Okay. Maraming mga incumbent na talo. Talaga. Sa barangay. Talaga? Iba. Dapat yung mga incumbent, panapanalo na yung mga... Usually, sanay na yan. At saka hawak na nila yung barangay. Kilala na nila lahat. Parang nagkaroon ng revenge. Ayan na po. May rason din kaya yun yung napatagal nga. Yun, pwede yun. Kasi para bang nagkahalataan na na yung tao na bagot na sa kanya. Nasawa. Nung bumoto ko, isang comment narinig ko, yan ang mga yan, pag nakaupo na. Yan, gano'n. Uupo na, talagang uupo na lang. At hindi na, wala nang kilos, wala nang aksyon. Ito ba yung first after the pandemic? Yes. Oo, no? Yes. Tingin ko yun din yun eh. Yung performance nila during the pandemic. Itong mga ito, walang maasahan dito sa mga ito. Yan. Marami daw, sabi ni Sec Ronnie. Okay. Kasi siya yung, di ba, chairman siya ng NUP. Hindi. Yung ears niyan talaga, yan si Ronnie Puno, on the ground. Alam niya ang political landscape. Kaya yung mga mayor, nangangamba rin. Kasi yung mga sino pinagsusuporta yung mga nila, ano nila, leaders nila dyan. Siyempre, paano? Ang sabi ho ng presidente, yan daw barangay election, sa tingin niya, yan ang magdidikta kung ano magiging resulta ng national elections. Kung ang naging trend dito
sa barangay elections. Crucial daw po yan. Sa national elections, mga darating na national elections. Yes. Kumaga, yung mga issue na naramdaman ng mga taong bayan dito sa barangay election, yan din yung kanilang issue sa mga darating na mga national elections. Okay. Lagi natin sinasabi sa Pangola. Ang layo sa bituka ng mga ibang issues. West Philippine Sea, hindi alam ng mga taga-Antipolo yun. Ha? Hindi. Alam nila, pero ano kayang mangyayari Ano sa kaya? amin Pag nag-West pag Philippines. nag-West Philippine, nagkira tayo. Pag nag-joint exercises, yung mga Japan, Japan, US, yan, mga ganon. Pag nandyan na lahat yung mga meron na ba kaming bigas? yan. Yan ang mga workout dyan. So, at yung mga bagong election, bago elected daw na barangay officials, kung nanalo sila doon sa barangay nila, malamang malakas ang influence nila doon sa mga butante doon. Yun ang assessment po ng presidente. At ako'y maaring maniwala sa kanya. Kasi naka 60% to ng boto. Mukhang meron siyang political sabi. Di ba? Tama rin siguro, nanalo ko. Baka kung anong issue nila, alam ko. Alam ko. And therefore, Nararamdaman ko. and therefore, yung mga kandidato na pipiliin ko, alam kong makakatulong sa issues nyo. Baka pakinggan siya ng mga tao. So, ang liligawan ngayon ng mga national candidates. Yung mga barangay. Down to the barangay, Oo. pare. Kasi, down to the barangay kasi pati yung mga, naging issue ng malaki dyan yung ayuda eh. Oh my. Hindi, itong barangay captain nito, mga kamag-anak lang binigyan nito eh. Correct. So, yan. Pandemya Performance pa lang, talaga. Naramdaman na namin ito eh. Hindi nakatulong ito, parang something like that. Tapos Performance naglipa na ang talaga. mga dito. Naglipa na ang drugs. Tapos yung mga tricycle, ang gugulo. Yung mga, Yan. local talaga. Local Mga kanilang mga Walang issue. West Philippine Sea dyan. Sabi nga nila, all elections are local. Walang, Yes. ang pinakaano dyan, koleksyon ng basura, Yan. traffic, Traffic. butas-butas na kalye, Butas-butas na kalye. ayuda. That's it. Yan na. Drugs, yun na nga, yung pagbabalik ng drugs. Sana hala tayo. Malaking ahala tayo. Tapos ang dumi-dumi. Dumi-dumi. Tapos yung mga kalye namin, ginawang carwash. Tapos Pag daw humingi sinabi ng mga ng entrance barangay- fee sa subdivision. Subdivision. Pag sinabi raw ng barangay official na dadaling kita rito sa barangay ko, umasa ka na mangyayari yun. Ganon daw ang labanan dyan sa barangay level. Hindi walang mga double talk. Lalo ngayon na sila, newly elected or Pag re-elected. sinabi raw, i-deliver ko 350 votes, bilangin mo na yun. 350 yun. Sabi niya, pag sinabi ni barangay chairman. Kasi alam niya yung neighborhood niya eh. Dapat alam mo. Hindi yung mga bagong salta ka, tapos biglang... Pag pumasok na yung mga resulta, So, yan ang lesson ang gusto from ko this. talaga makita yung incumbents versus Versus mga the, bago. Yun ang gusto ko makita. Kasi kagabi kausap ko dun sa nasa Pasayaw kasi. And then, ay, kalaban yan, incumbent. Sabi ko, ano ang ibig sabihin nun? Kasi traditionally, ang lakas na incumbent. Ngayon, actually, hindi kami makakasigurado. Hindi, may mga incumbents sila, na talagang hawak din naman nila. Hindi, karamihan naman talaga meron. So, ang presidente po bumuoto sa Batak. Di ba Batak? Sa Batak. Doon sa barangay niya doon. Si Si Presidente bumuboto sa Lawag. Doon siya. Lawag pala, Lawag. Ma'am, saka senadora sa Batak. Batak. Yung hometown ni FM. FM. Si Vice President Sara Duterte naman daw ho, nagpunta ng Davao City. Yes. Diyan sa Barangay Matina Crossing. Pati yung kanyang National High School, Daniel Aguinaldo National High School. Precinct number. Pati ba yun, 841. Detalyado to report na to, na galing sa Vice President. Yung Daniel Aguinaldo, natanda mo yun yung Aguinaldos? Yung department Department store. Yung Daniel Aguinaldo.
Naalala ko yun. Alam mo, Bata. invento lang sa akin. Hindi ako naalala naniniwala. ko yan, Hindi ka kasi taga-Cubao. Ay, Hindi, kubaw talaga yun. Cubao yun eh. actually, galing yan doon sa mga Aguinaldo ng Revolusyon. Oo. Kamag-anakan yun. Oo. Tapos pupunta sila sa Davao area. Davao. Malaking-laging, ano yan, lager company. Ang sinabi naman po ng presidente, ng vice president, hindi niya na inanalyze yung election. Ang sabi niya, kailangan din pa rin unity among Filipino. Yan. At yan, makukatam natin. Kapag lahat tayo, we exercise our right to suffrage. Yung pamboto ho, maraming Importante yun. ibumoto. Kasi may nakausap ako, pumunta akong palengke. Sabi ko, hindi ka bumoto? Hindi po, kasi layo eh. Ang pamasahe ko, Samar eh. Ay, 2,000 daw, one way. Para lang bumoto. No? Para bumoto, 4,000. Ito pa sabi. Wala naman pong abutan dun. Para man lang, mabawi-bawi man lang yung pamasahe. O ano. Dati marami umuwi dati dahil yun. May abutan. Tsaka kikita pa sila doon. So, Abutan responsibility ngayon, daw yan. Gcash na ang abutan ngayon, bro. Medyo may pagka-lofty yung statement ni Vice. Ni Vice. Ano, lofty. Paalala daw sa publiko, yan pagboto nyo, yan po yung pagkakataon para tumino ang bayan. Sa bagay. So, husay-husayan natin yung pagboto. Huwag nyo na iboto yung mga... Alam nyo nang... Kung alam nyo abot, na, nakita yung nyo. Alam nyo nang walang gagawin. Panahon pa lang ng More pandemya, nakita nyo walang ginawa. Naku, Naku, more hindi on mo this makakontak. later. Naku. Pagbalik ng karambola, oras natin 8:30 ng umaga. Balikan natin ang ating mga karambulista at ang programa Karambola sa DWIZ. Karambola, karambola, tuwing umaga. Nagbabalik ang karambola, kasama pa rin sa impilan, Conrad Banal, Jonathan De La Cruz, Joel Lacsamana. Ako po si Trixie Cruz Angeles. So for the first time, ngayon, meron pong experiment, pilot daw. Yung mga voting hours for seniors. Kamukha ng mga kaibigan namin ni Jonathan. Tayo, Yung mga inaano namin, nagmamano kami doon. mga tsaka yung mga PWDs. Ang botohan ho, nagsisimula yan ng alas 7 ng umaga. Pero nagkaroon ng testing muna, sinimula ng alas 5. Oo. 5 to 7, yung pong mga persons with disabilities, PWDs, at saka senior citizen, dyan sa Muntinlupa, at saka sa Naga City, sa Camarines Sur. So, binukas ng alas 5, hanggang alas 7, pwede na silang bumoto. Okay, sino ba daw sino pwede dyan? Yun nga, PWD, seniors, yung pregnant women, at saka yung kanilang mga assistant and companions. Kasi halimbawa, senior, baka meron ng caregiver yan. Ayan, pwede na raw bumoto dyan. Ang mga mahigit din, mahigit, dyan sa 2 combine na testing na yan, mahigit 100,000 din ang bumoto. So, alas 5 maaga pa lang. Ano sila? Maaga magising ang mga senior citizens, pare. Ewan ko lang, mga buntis. Kung maaga magising. Kasi pregnant kasama qualified. Depende sa... Baka sa susunod na eleksyon, kung nakita ng COMELEC na successful yan, maraming tinesting ngayon barangay elections na to. Yung sabi mo, Trixie, yung sa, Bilibid ba? Nag-testing. Manila City Jail. Manila City Jail, oo. Ano yun? Andun si George Garcia nga, tsaka si Bucor Chief Greg Katapang. Tsaka si Sec. Sec, oo. Sec. Benhar, DILG. Kasi under sa kanya yung mga So ngayon lang ba nangyari yan, management. bumoto mga... Inmates? Hindi. Hindi. May karapatan sila, pero Bumoto na-TRO yan noong 2013. Bumoboto talaga sila.
So, na-TRO siya ng Supreme Court kasi may nag-petition against them. So, ang rule is, kung ikaw ay detainee pa lang, wala ka pang conviction by final judgment, magboto. kailangan final ha, kailangan naging effective. At kung yung sentensya mo ay madidisqualify ka lang kung yung sentensya mo includes a disqualification. Kaya, So, kung detainee ka or kung convicted ka pero wala kang disqualification, pwede kang bumoto. So, ang nangyayari is hindi nabibigyan ng opportunity yung mga detainees. So, ito ngayon, parang for the first time in 10 years. Yeah. Dinala na 10 nila years. sa, 2013 yung TRO eh. Dinala na nila. Hindi lang yun, may tumatakbo na barangay officials doon sa sa area na yun, covered nung detention nila. May tumakbo for barangay. So yun yung kandidato, yun nandun sa... May mga kandidato, may mga Ano bumoto. kaya plataforma ng mga yun? I would be interested. Ibabahagi daw nila ang kalupitan ng droga. Ang consequences ng droga. O, Parang di ba? Okay rin. Okay Parang rin. lessons ah. learned. Lessons learned. Lessons learned. Oh, maganda yun. At, di ba, you always give chance to... Yan. ang hirap ata magkampanya sa preso. Totoo yan. Paano Totoo yan. yung mga kandidato doon? Paano nilang... Paano sila kung ano? wala naman sila media. Supposedly, wala kayo. Wala kayo Pamilya connection na yung outside mag-ano world. dyan. May Pamilya network lang. ka sa labas. Yun na yung mag-ano. Ang pinakamagaling na nanalo na nasa preso si Congressman Halusos, Kuya Romy. Congressman. Congressman. Di ba party list? Hindi, Congressman. Hindi, kung... Talaga? May, District? Sambuanga, di ba? Zamboanga. Nag-district siya. At nagkaroon siya ng opisina pati doon. Bakit? Kumandidato rin sa loob Nanalo siya eh. pulungan si Senator Laila de Lima. Bakit si ano lang ang sinasabi niyo? Talo eh. Talo. Talo siya eh. Sunny Trillanes. Ganun din. Sorry. Kala ko. Bibig sabihin na nadadala lang sa kampanya yung kanya panalo nung una o sa Smartmatic. Kaya kailangan ko pang-isipan yan. Ang hirap teka yata muna, yung hirap tanong mo. na yun. Pero maganda yung nabanggit mo sa senior citizens at sa PWD. So experimental. Pero Ano sabi mo sa Muntinlupa at sa Naga, pati That's good. buntis. Makita yung resulta niyan. That's a good Oo. Aga nga naman gumising ang senior. At maaga silang matatapos nila yung butok. So, hindi sila kasama doon sa kaputukan. Oo. Senior na nga, PWD na nga. Sasama mo pa doon sa crowd. Mahirapan. Ang gusto ko lang sana kasi, this was quite some time ago, yung nilalagay yung presinto sa taas, dapat sa baba na para hindi na Aakyat na hagdanan. Ay, yung mga, PWD, tsaka yung mga... Meron sinunog yung eskwela. Ay, Saan yun nangyari? Mindanao. Sa farm. Ay. Sa Barm, sinunog yung eskwela. Mismo. Napaka-passionate naman ng... Grabe doon. that's what you call it. Kaya daw yung mga teachers na dapat tawag dito, magtatrabaho dyan sa mga polling places. May mga teachers daw, 2,500 ang estimate ng COMELEC, umatras. Siyempre. Natakot. Baka pati sila. At karamihan daw po dyan, nasa BARM. Mahigit sa 2,500 teachers daw po did not serve. Yan ang ayon kay COMELEC Chairman George Garcia. Okay? Sa Bicol, meron din daw mga electoral board members naman. Okay. Nag-back out. Ano ba't nagbaback out? Siyempre, ano yun? Dangerous eh. At tinaasan pa sila. Kulang yung pang pa-hospital eh. Ito mabigat yun. Pipilayan ka ba Kung doon? bibilayan Hindi, ka. so, indicative yan of the situation doon sa lugar. So, dapat, hindi lang COMELEC. Karamihan ho kasi dyan, sa election duties, naalala ko, nung kami nagbo-volunteer kami, di ba, kahit walang bayad, kumbaga, parang yan yung contribution mo doon sa ating democratic process. So, ngayon daw, pati daw volunteers, umaatras na, sabi ni COMELEC Chairman Garcia.
At napansin niya yan, dyan sa Abra, Yung nga, 250 yung inaganod yan sa Abra na yan. na matras. Umatras before the election. Kandidato. Nag-file sila ng certificates. Tapos Okay. atras. For some reason. For Or another, Kaya tinatanong yes. ko nga sa kanila, ba't nagkaroon ba ng epidemic dyan? Ano ba? 250 ang umatras? Oo. Ano yun? Hindi, nagkataon lang, nagkapare-pareho sila ng pag-iisip. Nagkaroon ba ng... May disability eh. No guts. Meron bang dengue, ano dyan, outbreak? Outbreak. O malaria, o ano bang nangyari sa Yellow fever. yellow fever? Noon daw tinanong ni Chairman Garcia, nag-sample siya, bakit kayo umaatras? Ayaw nyo na. Sabi niya, kasi daw po may intimidation. Yes. Totoo yun. Totoo yun. Alam mo, naiintindihan ko yan. Tapos ang hirap pang patunayan. Ang hirap patunayan yung intimidation. Isa pa daw, pati daw kasi mga teacher, pati sila nadidimanda. Pag Correct. Totoo yan. Yes. Aray ko. Ganun katindi ang ginagawa doon. Na matindi yung demanda dyan. Di lang admin yan. Pwedeng criminal. May perpetual disqualification yan. So, ano daw po ba? Yung mga teachers doon sa BARM, sila po ba daw ay under the DepEd or under the BARM? Yun po ang gusto malaman ng mga teachers. May gulo pa kasi tungkol dyan eh. Kinukwento kahapon ni Chief. Sino ba? Si Benji. Jun Acorda. Orda, oh. Kinukwento niya. Kasi yung mga halimbawa, i-integrate sa PNP. Pero kailangan nila ng listahan ng I-integrate sa PNP ang... combatants. Nung dating mga okay. MILF. Yeah. Ano yan? ma-integrate siya. Yan. Ngayon, hindi pa nangyayari yan. Kasi hindi pa raw nagsasubmit ng listahan Kailangan kasi. ng combatants. Kasama yan. Yan ang kasama doon sa dokumento, sa batas. Okay? Hindi pa raw nagsasubmit. So ngayon, pag may huhulihin daw yung polis doon, sasabihin, hindi ano yan, combatant yan eh. I-claim na combatant, hindi nila mahuhuli. Yan. Kasi wala pa yung listahan. Related. Kayong wala pa rin yung pagsuko ng mga baril. Oo. Yun. Required yun eh. Pag nag-declare ka, Meron kasing ganun parang, meron siyang parang amnesty na yan eh. So ali mo yung baril mo para ma-integrate ka. Hindi pa nga nangyayari. Mabagal Good luck yun. trying to get Hindi them pa to, nangyayari, di wala to pa. surrender their guns. Good luck with that. Mabagal yung Mabagal pa. decommissioning ang tawag nila doon. Doon. Inabot na ng eleksyon. Inabot na ng eleksyon. O kasi nga, ano ba? Yun yung isa Yung ba sa mga mga teachers dun sa BARM, under DepEd or under BARM? Hindi, actually, Kaya umayaw sila eh. all of them are under DepEd. Yung BARM lang, parang yan ang kanila supervisor for that area. For that area. So under DepEd Under talaga. DepEd yan. Kaya maghintay kayong puntahan kayo dyan ni BP. Ngayon daw, yung mga teacher na nasasali sa demanda, sino naman ang tutulong sa kanila? Yun yung inano DepEd ni, o- di ba, pinaghandaan ni VP. BP, yan. si BP Ano, yan. BP? Di ba nung una, sabi niya sa COMELEC, ayoko, hindi nyo pwede gamitin yung teachers. Kasi pag nadidemanda sila, sinong sasagot? Sinagot na sila. Yan. Yung iba kasi, yung mga areas, na iba, Army na at saka police ang Board of Election Inspectors. Talaga? Yes. Good. Kasi yung Kailangan ngayon, ini-intimidate yung mga teachers. So, ang mga nag-ano doon, mga police na. At saka Army. Balik ang Marines. Dati Marines ang duty pag election eh. Oo, para hindi na nakagulo. Manggugulo ka sa akin, may baril ako dito. Something like that. At least for now. For now, habang hindi pa naayos. Kailangan maglagay ka ng tao na masiga eh. Tama si VP na nilaliw niya sa harm's way yung mga Huwag kayong pumunta dyan. Sir. Kaya nag-designate ng mga areas na ang mga Board of Election Inspector, hindi mga teachers. Ganon, iba na. Ang mga police or Army. Kasi kaya ko nababanggit, I'm a bit familiar with this. Sa sports, maganda yung nangyayari sa BARM at DepEd. DepEd yung mga, kasi kabisado nila yung mga sports. Yes. Sila yung Sila. nag-oversee.
But under BARM, So, magandang takbuhan doon. Pero pag eleksyon mo, ang iba yata yung dynamics. Hindi. At saka doon, hindi mo pwedeng hindi bigay sa BARM kasi nasa kanila yung pera. Precisely. Sila yung maganda ang paymaster kanilang, Paymaster sa yun sports, maganda ang kanilang dynamics, yung kanilang samahan. Pero sinabi Pero sa- nila, Na-audit ba yun, yung share nila sa budget? ayan, naman, another issue yan. Yung tungkol dyan sa Hindi kasi kailangan audit na... sa BARM. Mabigat ang audit sa Kaya gano'n kalaki yung perang binibigay sa kanila para mapabilis yung development. development. Kasi kawawa naman talaga yung mga tao na doon sa mga areas na yun. Eh ngayon, kung hindi naman nangyayari yun, bakit pa natin... Now, meron din naman, meron intergovernment parang committee in charge of that. Patas, meron talaga silang commission on audit doon. Meron din naman. Ang problema nga yan, yung mga, ito naman urban legend. Pag pupunta ka doon, nag-audit ka, sasabihin siya, ma'am, auditor, ito, maganda yung hotel, kumain muna kayo. Tsaka na-audit. Hindi naman. Hindi, minsan ang ano is, ma'am, dinulong muna kayo sa hotel, wala yung bridge eh. Oo. Wala yung bridge. Something like that. O kaya, So- may dalang-dalaw na ho kami mga papel. Ito na yung i-audit nyo. Pirmahan nyo na lang. Napili na namin. Ganon. Huwag na ho kayo magpagod. Something like that. Ay, usapan. Pag sinabihan ka nando doon, pare, tapos nasa remote area ka, para inspectin mo yung sinasabi ni Trixie na bridge, baka ho mapagod lang kayo. Hindi, ikaw naman, na si auditor. Hindi, may proseso tayo. Hindi Nako. ka na magkaganon. Wala yun. Di ba may mga issue ng mga ganon? Bakit ho dito, pagtapos ng isang eleksyon, ang dami ho yung mga municipal hall. Yung pala, yung municipal bahay na nung nanalo na yun. Venue niya. Pag natalo siya, magagawa naman ng municipal hall doon sa bago naman. Bago naman. Ayun. Parang ganun. At saka doon na yung bilangan, malamang. So, parang passport pala yan. Naglalakad ang munisipyo. Munisipyo. Pagkatapos yung iba pa, bakit tayo maglalagay ng bridge dito? Wala namang ilog. Lagyan natin ng ilog. Sa kaya nilagay ni General Browner, Romeo Browner Jr., AFP Chief, yung mahigit 100,000 sundalo raw ang kanilang deployed for the elections. Siyempre, nakita mo ba sa Metro Manila yung mga sundalo? Sa labas. Nandun sa labas. Doon siguro nilagay yan kung saan medyo delikado. Identified naman nila yung mga areas na gano'n eh. Na Talagang Yellow alert. traditionally. Hotspots. Traditional hotspots. Ang hindi lang nila maano na nasa Luzon, yan nga yung Abra. Eh ngayon, boat buying daw po. Meron daw boat buying. Diyan. Saan? Basta meron. Sabi po ng Comelec, yung update nila, yun daw pong merong mahigit na 2 poll watchers. It's an act of boat buying. Yung ng poll watchers. Poll watchers. Pag Ay, yung meron ka more than pag-deploy 2, na. pag meron ka more than 2, boat buying na yan. More than 2 per what? Per precinct, per candidate. Okay. Reasonable. Automatically Reasonable presumed yan. as vote buying. May presumption. Reasonable naman yung presumption. Ang problema, ano mangyayari kung meron bang official listahan yan? Ito ang aking watchers. Ito. Walang mangyayari dyan. It's just Affidavit. Affidavit. Tatlo po kami dun sa isang precinct. Kaya ang dali rin mag-oppose. Good luck sa inyong Hindi kasi, affidavit. ang kailangan lang nila is to file the case. Okay. Kahit i-proclaim ka, di ka makakaupo eh. Kasi Yun yung may ruling ng case. may kaso. Sabi ng Comelec, di ka makakaupo, may hinaharap kang kaso. Okay. Eh ang Comelec, napakabilis. Ayan. Mag-resolve ng mga kaso. That's all they have to do. Big mo mabilis, mga 3 seconds. 3 3 years. years. Ang Swerte ka na noon, pag 3 years. At saka ang ginagawa nila, yung mga identified nila na talagang watcher kunyari, iipitin nila yun. Yun ang kanilang pwede papagawin na affidavit. Yeah, Ikaw, sana. Abangan alam nila. namin na ikaw, hindi ka talaga watcher. Kunyari ka watcher. Magkano binigay sa'yo? Ganun. Ito, meron ng specific. Diyan daw sa Barangay Tubo, Dinalupihan, Bataan, grabe ang vote buying.
Talaga. Si Captain Kiambao. Naku. Ang nagsabi. Hindi, yun ang Siya yung nireklamo nila. pinupuntit. At saka yung kanyang anak, si Marlon Kiambao. Barangay Tubo, Dinalupihan, Bataan. Yan. Chairman. Yun daw mga poll watchers, dapat may appointment letter yan. Yes. Halimbawa, ikaw, ID, assigned Kandidato ka ka. na poll watcher ng kandidatong Dito sa presidente, barangay chairman. Meron kang letter from the electoral board na ikaw ang watcher. Ang nangyayari daw, yung mga watcher, wala naman letter, may ID lang na watcher sila. Yun. Yung ID po, galing lang sa recto yan eh. Ano ka? Sa Xerox machine. Xerox ka. machine. Lang yan. Xerox lang yan. Hindi ka na Napaka-advanced kailangan mo pumunta naman. sa recto. Hindi na. Para yan national ID, wala ka namang ano eh. Isa pa yan. Kailangan may appointment paper. Kung wala kang appointment paper, Watcher ang kalan. watcher ka, both buying po yan. So may kaso. Magkakakasuhan to. So, Marami-rami ang trabaho ng COMELEC Oo. dito. Pati yung mga disqualification, pati yung mga hindi maupo. kaya nga hindi ganun hindi rocket science, kumbaga. Hindi. Yung mga lusot-lusot dyan. Hindi, Out of experience yan. Lessons learned yan. Lessons Alam namin learned. ginagawa nyo. Yeah. Oy, nakapanalo na ako sa Supreme Court ng isa. Di pa rin nakaupo yung kliyente ko. Okay. Meron lang reminder ho ang Department of Health. Ano tingin dito? Sabi ng Secretary Ted Herbosa, wag nyo na lamang daw dalhin ang mga bata, kids, sa sementeryo. Yes, please. Possible injuries at taka po daw sa sakit. Oo. Sakit. Baka mawala pa yan. Ay, oo, Saklap, oo. mawala pa yan, di ba? Yung sa dami ng tao. Sa dami ng tao. Overcrowding, mainit, okay? Karaniwan po, pag may November 1, umuulan pa. Yes. Ayan. So, yung sakit daw, iwasan na lang. Pero may mga may mga sementeryo. Meron ngayon yung influenza-like illness, Yes. syndrome. Oo, meron. Hindi pa nila alam kung anong cause niya. Hindi naman siya flu, Hindi rin. pero ang simptomas niya, Halos ganun. parang flu. Masakit ang iyong katawan, gano'n. Sa syndrome. May napupuno ang hospitals. Because Oo. of that. Oo. So, marami daw pong, maski ma-COVID ngayon, meron pa mga sporadic cases. At may mga biglang pagtaas nung nagkakasakit sa mga ilang rehiyon. Ang mga bata, mabababa daw resistensya niyan. Yan ang sabi ni Secretary Herbosa. So, iwasan nyo. Mayroon kasing mga nanay naman, napakahihilig. Oo. Na? Parang pasyalan Dadalhin pa sa yung cemetery. mga... Bata. Wala kasing magbabantay. Yan yung value ng mga daycare centers. Kaya nga, ang mga barangay, dapat may daycare center. Mandatory yan. Meron lahat ng mandatory yan. barangay. Mandatory yan. Iba-iba yung quality, pero mandatory yan. Ano, kulungan? Ng mga bata. May teachers, may mga... Ganon, daycare talaga. Daycare talaga. Required yan. Bakit doon sa amin wala? Pero yung iba kasi, well, iba-iba nga yung quality. Na, ano. Pero ano yun nga yung sinasabi natin, na yung SK sana, Yan ang trabaho. meron silang ganyan, meron silang projects na gano'n, nakakatulong na, yun nga, tutorials, mag-tutor sila sa sa public schools in their districts, mga ganyan. Makatulong sila. Kailangan maging civic-minded, ano? Yes, Yung yes. ating mga Parang kabataan. At yun ang tutukan nila, hindi yung basketball parate or beauty contest. O pwede naman yan tutorial. party. Tutorial. Dati merong ganyan, yung mga SCA. Pupunta sa eskwela. Ano lang. Di ba? Volunteer ka, pupunta ka sa mga eskwela. Yung dati, nagtuturo Dati, kami ng catechism Categorism. sa mga public school. Merong ganun. Yung noon, yung mga KB, Meron din KB, a long time ago, I'm sure you remember this,
pupunta sila sa pupunta sila sa Tapos ang ganda ng description mo. Tapos ko sabihin na woman siya ngayon. Ito pa. Parang yun yung idea mo kasi ng compliment. So, hindi, noon, pupunta kasi we were too young. No? I-emphasize ko yan. We were too young to join the KB. Iikot pa rin sila sa schools to talk about it. Na ito yung ginagawa namin. Para pag, when we become of age, magpa-participate kami. Tama yun. Kikwento nila yung mga projects nila and all that. Tapos minsan, yung projects nila, kasama kami. So, punta sila, they talked about yung super kulayeros, yung mga ganon, pipinta ka ng fences dun sa mga blighted areas. Yan. Or you can teach them skills. Yes. Pa yan, oo. Mga bata, Kaya nga mayroon National Youth Commission eh. Yan yung supposed to be supervisor na yan ng operations ng samang kabataan. Na-integrate kasi na sila sa barangay kay operations, which masyado sila nakala doon. Sabi po ng Health Secretary, iwas-iwasan nyo daw yung pagbili ng mga pagkain, yung mga vendors dyan sa loob ng sementeryo. Bakit naman? Mga green mangoes, juice. Mga hindi, sanitary. Alam mo, may kikwento lang ako. Anyway, I'll take this Baka daw delikado. May kikwento lang ako. I'll take this opportunity rin. Nakikiramay ko sa pamilya kasi pumanaw na yung ate ko, si Josephine Laksamana Ingkoko. Nag-cremate siya nung Sunday. May sementeryo pala doon. Kasi nandun yung crematory sa Sergeant Mariano sa Pasay. Okay. This is an old cemetery na. Now, ito yung sinasabi ni Secretary Herbosa. Ewan ko paano may implement to. Yung sementeryo, kinain na nung city, bro. At mayroong mga nakatira na ron. Yan. At may mga tindahan, may restaurant, may... Sa loob ng sementeryo? Oo, tapos meron doon pa. May Grabbing parang na yan, nagtatagayan sila doon. So, sabi ko, hindi pa nagsisimula yung undas. Tinanong ko sa mga papangkin ko, kamusta rito pag ay, naku, tito, dito talagang wala kang maibabagsak na. Medyo karayom lang. Talagang puno-puno yan. At yung mga tao dyan, siya na nakatiri. So, tapos yung mga bata, yung mga walang salawal, yan dami talaga tumatakbo. Sabi ko, paano mai-implement yan? Ganyan katindi dyan sa Have you been there? Meron din. Sa Manila North? Manila North din, gano'n. Manila North, alam ko kasi malaki. Pero malawak sa kasi. Pasay. Meron pala nun, ito yung mula sa EDSA, yung liliko ka papunta sa OTS, no sa... Tapos kakanan. Yun na yung cemetery pala yun. Hindi na cemetery. Hindi na nga eh. Barangay yun. Barangay yun. At nandun yung crematory. Na chapel. Tapos napaliligiran, meron pa sila sa taas na mga... Di ba yan nga sinasabi? Big ship talaga na tinira na. Di ba yan nga sinasabi ni Mayora? Oo nga. Na kaya kami naghahanap ng lupa. Kasi wala na nga talaga kami lupa. Doon sila tumira na talaga. Housing na yun. Ayan ang sinasabi ko na kailangan yung mga lupa ng gobyerno huwag ipamigay. Yan. We preserve it, magtayo tayo ng socialized housing. Ano po, rental yan, highly subsidized rent. Which actually, para yung mga tao nasa sementeryo, doon nyo kukunin at patitirahin. Sana nakikinig yung mga real estate na panayang tawag sa mga opisyal. Nakikwento tuloy sa akin, ng mga dating mayor pa nung sa Pasay, kay Mayor Cuneta. Gusto nga nila ipa-revise yung constitution. May mga lupa daw talaga. Hanggang doon nga sa may malapit sa Manila, sa Bay Area. Pero hindi lang nila alam kamusta na nangyari. Kung maraming gano'n na binili ang munisipyo ng city na change of administration nawawala. Na pwedeng pang housing talaga. Hindi nila alam kung they have to make an accounting of it. Minsan lupa ng public. Kaya kailangan magkaroon ng... Matagal na sinabi ni BBM yan, mag-inventaryo tayo ng property. At the start of the admin, that was one of his first orders. Wala pa nangyayari. National at saka local. National, oo. Diyan pwede magtayo ng socialized housing. Precisely. You would think kasi high density na. Hindi, mayroon pa rin daw yan. Kalabitin natin kailangan ang BILG dyan. Papeles. Gawing, gawa ng plano yan. Yan. Oo. Amerikano pa. Babalikan ka na Iba pala. iniisip ng mga yun eh. Oras natin, 9 Iniisip ka o'clock. na lang gusto ng mga yun eh. Ng umaga. Karambola sa DWIZ.